Aris, kumusta po kayong lahat? So yan Aris, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong mga reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay? Tignan natin Aris, update sa inyo and ano yung mga possible na maganap sa mga susunod na mga araw. Okay, so sa mga interesado pala kayo sa ating private reading, nasa description box below, yung link ng Facebook ko, ayan, i-message nyo na lang ako. Okay. Tignan natin guys. Live update para po kay Aries. Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. So guys, meron tayong spaceship. Don't be afraid to sing. So yung iba sa inyo, medyo kakaiba ka kasi. May mga bagay na parang para sa'yo, hindi ka kayang sabayan ng ibang tao sa paligid mo. Kasi iba yung pananaw mo, iba yung trip mo. May mga bagay na gusto mong gawin. Minsan, may mga bagay na parang dapat hindi pa ulit-ulit na gano'n, no? For example, sa mga kaibigan. So, nakikita ko medyo na-overwhelm ka, hindi man sa mga kaibigan, sa mga nakakasama mo, sa mga nakakasalamuha mo, sa mga katrabaho mo, medyo na-overwhelm ka, no? Nandun ka sa point na okay lang na makihalubilo. Pero I think parang mas gusto mo rin minsan na magkaroon ng distansya. Okay? And hinahanap mo pa rin yung sarili mo, Aris, no? Hinahanap mo pa rin yung desire mo. And nandun ka sa point na parang hindi mo pa rin siya mahanap. Oo. Parang akala mo naka-recover ka na sa mga trauma. Akala mo okay ka na. Pero ang nakikita kong energy mo rito, medyo frustrated ka pa rin kasi hindi mo pa rin mahanap kung ano yung gusto mo. Okay? Sige, tingnan pa natin. Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus sign ganap sa inyo. Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. So guys, meron tayong voyage. You already have all the answer. So ito ha, yun nga, medyo frustrated ka kasi may mga bagay na parang feeling mo, hindi ka pa talaga okay. Parang frustrated ka kasi, alam mo yung parang feeling na hindi mo na ma-feel kung ano talaga yung problema sa hindi, no? Yung feeling guys na parang hindi ka naman masaya pero hindi ka rin naman malungkot. Parang ganon, hindi ka naman galit pero hindi ka naman parang hindi ka naman nagagalit. Parang ganon. So, bakit parang nakamute yung emotion mo, no? I think, dahil yan sa mga trauma. Explain natin, no? Yung nafe-feel ko kasing energy nyo rito, Aris, dala yan ng matindi mong trauma sa nakaraan. So, I think, yung emotion mo, sila na mismo yung nag-a-adjust sa'yo na parang okay lang yan, mabilis mo matanggap yung isang bagay. Okay? Na parang, mas mabilis mong ma-appreciate yung mga bagay-bagay dahil nga sa mga pinagdaanan mo. So, kung aware kayo guys doon sa Stoicism, so, psychology, yan, kung may mga psychology na nanonood sa atin, I think, magigets nyo. Kasi ganun yung nakikita kong energy mo, no? Like, ayaw mo masyado ng spotlight. Pero pag binigay naman sa inyo ni universe na ialis ka dun sa spotlight, hahanapin mo naman. Mga ganun. Or, yun nga, kagaya ng sabi ko kanina, mute yung emotion mo. Hindi mo talaga ma-determine ano talaga yung nafe-feel mo na parang wala ka talagang emosyonal na nararamdaman na, no? Doon nasasaktan ka pa rin, nagmamahal, pero sobrang guys, mabilis mo lang ma-absorb yung mga bagay-bagay dito. So, I think kailangan mo rin mahanap yung mga taong katulad mo mag-isip. Kailangan mo rin mahanap yung mga taong kapareha mo, like mga passion. Baka may mga frustration ka na nararamdaman dito, Aries. Okay? So, ito nga sabi rito, kung frustrated ka na parang kailangan mo ng mga sagot, sa totoo lang guys, nasa harap mo na yan eh. Nasa paligid mo lang.
So, yung kasing emosyon mo ngayon, nakamute nga, di ba? Parang hindi mo rin siguro talaga nararamdaman. Kasi parang medyo manhid, no? Hindi mo nararamdaman na lahat ng kailangan mo nasa yun na. Hindi ka lang nagiging grateful pa. Na parang kahit paano, ay, kailangan ko pala maging grateful kasi nasa akin pala to. Okay? Ayun na, medyo naguguluhan ka sa emosyon na meron ka kasi hindi mo masyadong na-appreciate. Siguro masyado ka nang na-overwhelmed doon sa mga blessing na meron ka or sa mga bagay na meron ka na parang gusto mong maging private, no? Ayaw mo lang siguro guys masyadong nasa spotlight, pero ayaw mo rin naman guys na parang kalilimutan ka. Parang ganon. Tignan natin guys. Meron tayong 3, let them go. So ano to? Trauma to na kailangan mo nang i-let go. Yung mga burden, yung mga stress, mga bagay na nagpa-down sa inyo before, kailangan mo na siyang i-let go, guys. Kasi ikaw yung unti-unting mabuburn out dito, guys. No? Ayan, no? Kailangan mo nang i-let go lahat ng bagay na to. And lagi mong isipin na okay lang yan, no? May darating na mas maganda, mas maayos, mas makakabuti sa inyo. Once na nilet go mo yung mga nagpapabigat, siyempre sa inyo. Okay, tignan pa natin Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Ganap pa sa inyo. Meron tayong stars. You can manifest your every wish. Okay, sabihin, ayan, lahat ng mga hinihiling mo, na mamanifest mo siya kasi baka limot-limot na kayo guys, no? Meron kang mga hinihiling na parang kinabukasan, nakakalimutan nyo na. Kasi ganun guys, nag-work ang manifestation. Yung tipong hihilingin mo yung isang bagay or kiniklaim mo na, tapos kinabukasan, parang magbabago na naman yung emosyon mo. So, ganun eh. Ang lakas ng energy mo, kaya mabilis mong namamanifest yung isang bagay, no? And, ayan, ingat ka sa mga hinihiling mo. Kung frustrated ka pagdating sa trabaho mo, tapos hinihiling mo na sana mawala na lang to or sana iba na lang, mag-iingat ka sa mga sasabihin mo kasi sobrang powerful ng mga sinasabi mo. Mataas yung chance na mangyari talaga yan. Okay? So, frustrated din yung iba sa inyo pagdating sa relationship. Ayan o, nabu-burn out ka, parang minumulto ka pa rin ng nakaraan, parang nandun sa point na naalala mo pa rin, naghahanap ka pa rin ng sagot, parang gusto mo guys ng parang kapayapaan, bagay na hindi mo makuha, no? Wala ka masyadong peace of mind. Okay. Sige, tignan pa natin guys. Additional message. Wala ka peace of mind kasi hanggang ngayon siguro iba sa inyo nasa healing pa rin kahit na parang medyo matagal-tagal na. Hindi naman natin guys masabing sobrang tagal na. Baka month or year lang to, no? Sa totoo lang guys, mahirap talaga mag-move on sa taong sobra kayong sinaktan. Okay? Minsan nga, umaabot pa ng 10 years yung iba. Yung iba pinakamabilis pag talagang totoong sineryoso mo yung taong yun. Nasa 3 years din, no? Okay, matagal. Matagal ang healing, lalo na kung talagang minahal mo na sobra yung taong yun. Okay, meron tayo guys, let go pa rin to. Meron nga kailangan talagang bitawan guys. I think hindi nakakapasok yung blessing kasi meron kang bagay na hindi mo kayang i-let go pa. So, hindi mo pa guys kayang tanggapin sa sarili mo na bibitawan mo na tong bagay na to. Medyo hoping ka pa dun sa bagay na to. Okay, sabi nga nila guys, acceptance is the best way to move on. So, kung gusto mo na maka-move on, let go. Okay? Tignan pa natin guys, additional message para sa inyo. Meron tayong priorities. So, ang sinasabi lang dito guys, mag-focus ka sa mas importante, especially sa mga priority mo. Ito yung mas pagtuunan mo ng pansin ngayon. Ang daming blessing na paparating sa inyo, pero hindi po pa guys nako-consider, no? Naharangan ng mga negative yung blessing na dapat pumapasok sa inyo. Meron tayong just breathe. Temperance. So, medyo pressure lang din yung iba sa inyo kasi kahit nasa trabaho ka, naisip mo yung mga problema mo. Pero mabilis mong ma-overcome. Nandun lang yung trauma. Oo. Tignan natin yung inyong advice. Ayan. Lucky number mo daw, 13, 2, and 14.
advice, Aries, meron tayong miracle. Expect the wondrous emerge. So, expect mo merong magandang blessing, bubuhos ang biyaya, good news sa inyo, Aries, okay? So, yun guys, ito lang po ang inyong reading, life update. Again, maraming salamat. God bless and love you all. Bye-bye.